8 voluntaryong tripulante ang pumalaot sa magulong tubig ng English Channel. Nakatanggap ang helikopter ng mensahe sa radyo na 4 na lalaki ang isinakay na sa bangka at yun na ang huling kontak sa tripulante ng Penly Lifeboat. Ang RNLI lifeboat na Solomon Brown ay isang Watson-class lifeboat na pagmamayari at kinapatakbo ng Royal National Lifeboat Institution sa UK. 8 voluntaryo mula sa baybaying na iyon ng Mousehole ang bumuo ng tripulante ng Solomon Brown na nakabase sa Penly RNLI Lifeboat Station. Ang pantalan ng pangingisda ng Mousehole ay nasa kanlurang baybayin ng Mounts Bay, mga 2.5 milya sa timog ng Penzance, ang pinakamalaking bayan sa pinakatimog ng Cornwall. 18 sa mga Watson-class lifeboats ang ginawa mula 1,955 hanggang 1,963 at nagsilbi sa RNLI hanggang 1,973. 2 ang nawala habang nasa serbisyo at 16 ang nagretiro matapos ang inaasahang taon ng serbisyo. Ang Solomon Brown ay isang non-self-righting displacement hull lifeboat. Ibig sabihin kapag tumaob ito, hindi ito kusang babalik sa tamang posisyon. Ito ay 14 na metro ang haba, 4 na metro ang lapad at may draft na 1.35 metro sa tubig. Ang lifeboat ay may saklaw na 280 nautical miles at pinakamataas na bilis na siyam knots. Noong ika-17 ng Disyembre, 1,900 at 81 ang motor vessel na Union Star ay umalis mula Holland sa kanyang unang paglalayag. Ang Union Star ay bagong barkong nakarehistro sa Dublin Island at kinikilalang uri ng barkong pangbaybayin para sa maliliit na maramihang karga at may katawang bakal. Itinayo ito noong 1981 ng Nordsø-Verftet, isang kumpanyang pang-inhinyero sa Denmark na dalubhasa sa paggawa ng mga barkong panghukay ng latak. Ang barko ay may sukat na 70 metro ang haba, 11 metro ang lapad at 3.4 na metro ang lalim. May 7 silindrong 4-stroke diesel engine ito na may iisang shaft at propeller, kaya nitong tumakbo na hanggang 10 knots. Pumasok ang Union Star sa North Sea, 24 na milya hilagang kanluran ng Amsterdam. Pinamumunuan ni Kapitan Henry Morton ang barko kasama ang 4 na tripulante. Nagdadala ito ng kargamentong pataba para sa agrikultura. Pagkatapos tumawid ng North Sea papunta sa baybayin ng Essex sa Inglaterra, ang Union Star ay huminto nang hindi naka-schedule sa baybaying bayan ng Brightling Sea na matatagpuan sa hilaga ng bunganga ng Ilog Thames. Sumakay sa barko ang asawa ni Kapitan Morton na si Don at ang dalawa niyang teenager na anak-anak na sina Sharon at Diane. Pasko ang bakasyon at sasama sila sa kanya sa unang biyahe papuntang Arklow sa silangang baybayin ng Ireland, 56 na milya sa timog ng Dublin na siyang pangunahing pantalan ng barko. Matapos sunduin ng pamilya, itinakda ni Kapitan Morton ang ruta patimog sa kipot ng Dover at pababa sa English Channel sa timog baybayin ng England. Plano ni Kapitan Morton na paikutin ang barko sa timog England, dadaan ng Mousehole sa pagitan ng Lizard Point at Land's End sa pinakatimog na bahagi ng UK bago lumiko pahilaga patungong Ireland. Noong ika-18 at 19 ng Disyembre, tuloy-tuloy naglayag ang Union Star sa timog baybayin ng England. Alas 6 ng gabi noong ika-19, ang Union Star ay 8 milya silangan ng Wolf Rock sa baybayin ng Cornwall. Lalo pang lumakas ang hangin na higit 100 milya bawat oras, katumbas ng Hurricane Force 12 sa Beaufort scale. Umaabot sa 18 metro ang taas ng mga alon. Sa malalakas na alon at matinding hangin, ang makina ng barko ay napasukan ng tubigdag at tumigil sa paggana. Hindi na mapatakbo ni George Sedgwick, ang inhinyero, ang makina. Walang kalaban-laban ang barko sa bagyo. Land's End Coast Guard, loading. Land's End Coast Guard. Union Star, calling Land's End Coast Guard. Union Star, this is Thomas Coast Guard. Over. Yes, we are. Approximately now 8 miles east of Wolf Rock. Engines have stopped, and we are unable to get them started at the moment. Nag-abiso si Kapitan Morton sa Coast Guard tungkol sa sitwasyon pero hindi siya nagpadala ng Mayday. Narinig ng tugboat na Nord Holland ang usapan at nag-alok ng tulong sa ilalim ng kontrata ng Lloyd's Open Form. Tinanggihan ni Kapitan Morton ang alok. Sa ganitong sitwasyon na kailangan ng agarang tulong ang barko, wala ng oras para magpagawa ng kontrata sa mga abogado. Ginagamit ang Lloyd's Open Form bilang standard na salvage contract para mapabilis ang desisyon. May karapatan ang salvage stag na habulin ang halaga ng kargamento at barko kapag matagumpay nitong nasagip ang barko. Ang eksaktong halaga ng kontrata ay tutukuyin ng grupo ng mga eksperto sa batas sa tamang panahon.
Nakipag-usap si Kapitan Morton sa mga may-ari ng barko. Pinayuhan siya na ayusin ang claim sa salvage insurance kaysa tuluyang mawala ang barko. Nagpadala siya ng mensahe sa North Holland na barkong panghila para humingi ng tulong. Sakay ng Union Star, sina Kapitan Morton, ang asawa niya, 2 anak-anakan na babae at 4 na tripulante ay tinatangay ng hangin patawid sa Mounts Bay, papunta sa mga bato ng Bosquin Cliffs malapit sa Lemorna. Nagpadala ngayon si Kapitan Morton ng Mayday call na natanggap ng Falmouth Coast Guard. Tinangkang kontakin ng Coast Guard ang Penly Lifeboat Station na pinakamalapit sa Union Star, pero hindi agad sila nagtagumpay. Dahil sa lapit ng Union Star sa baybayin, humiling ang Falmouth Coast Guard ng suporta mula sa impapawid sa 800 at 20 Naval Air Squadron na nakabase sa Royal Navy Air Station Coldros, mga 12 milya silangan ng barko. Isang Royal Navy Sea King helicopter ang ipinadala kasama ang 4 na crew. Ang piloto, si Teniente Komandante Russell Smith, ay pansamantalang itinalaga mula sa US Navy. Nakipag-ugnayan din ang Coast Guard Station Falmouth kay Trevelyan Richards, ang coxswain ng Royal National Lifeboat Solomon Brown sa Penly Lifeboat Station. Inutusan siyang ilagay ang lifeboat sa standby, handang ilunsad kung kailangan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa nayon na naka-standby ang lifeboat at pagdating ng coxswain sa lifeboat station, 12 voluntaryong tripulante ng Solomon Brown ang naghihintay na sa kanya. Alam ng coxswain na si Trevelyan na delikado ang pagsagip dahil sa alon, kaya pinili niya ang 7 sa pinakamagagaling mula sa 12 voluntaryo. 3 sa voluntaryo ay magkakapamilya. Tumanggi si Trevelyan na isugal ang mahigit sa isang miyembro ng pamilya at pumili lang siya ng isa sa 3. Pagdating sa itaas ng Union Star, nakita ng helikopterong Sea King ang malalakas na alon at ugoy ng barko sa magulong dagat, kaya muntik na itong matamaan ng palo at bumagsak. Ibinaba ng Sea King ang rescue winch, pero matapos ilang beses na bigong maiangat ang mga tripulante at pasahero, nagpasya si Lieutenant Commander Smith na masyadong delikado nang subukan ulit. Kaya 2 oras matapos ang Mayday call, iniutos na ilunsad ang Solomon Brown. Ang Union Star ay inanod na ng 2 milya mula sa mabatong baybayin. Inilunsad ang Solomon Brown mula sa base nito ng alas 8:02. Nakipaglaban ang tripulante sa malalaking alon at malakas na hangin, papasok sa Mounts Bay patungo sa inaanod na Union Star. Ang helicopter ng Royal Navy ang gumabay sa lifeboat papunta sa Union Star. Nawala ang angklad ng Union Star dahil sa bagyo at desperadong kumakapit ito habang nilalapitan ni Solomon Brown ang barko. Sa loob ng kalahating oras, paulit-ulit na sinubukan ng lifeboat na makalapit sa tabi ng barko. Sa wakas, pinilit ng coxswain na idikit ang kanyang lifeboat sa tabi ng barko, kaya't nagawa ng kanyang mga kasamahan na ihagis ang mga lubid papunta sa barko. Mula sa helicopter, nakita ni Lieutenant Commander Smith ang mga taong may fluorescent na life jacket na tumatakbo sa deck at tumatalon sa lifeboat kung saan sila'y ligtas na inaalalayan ng tripulante. Nagradyo si Solomon Brown sa helicopter. We got 4 off at the moment. Play male and female. There's 2 left on board. Ang mensahe sa radyo mula sa Penly Lifeboat ay nagsasabing may 4 na nailigtas sa lifeboat at 2 pa ang naiwan sa barko. 8 ang kailangang iligtas, ang kapitan, 4 na tripulante, asawa ng kapitan at 2 stepdaughter niya. Si Smith, piloto ng Sea King, ay nakala na pauwi na ang lifeboat, kaya inikot niya ang helicopter pabalik sa base. Pero maaring piliin ni Trevelyan Richards na subukang iligtas muli ang lahat mula sa Union Star. Nagpadala ng mensahe ang Penly Coast Guard sa lifeboat nila sa radyo pero walang sagot. Wala nang narinig pa mula kina Solomon Brown o Union Star at ang mga ilaw mula sa Solomon Brown ay nawala na sa paningin sa loob ng susunod na 10 minuto. Sa Royal Navy Air Station Coldros, nag-refuel si Smith ng helicopter at lumipad muli sa Mounts Bay para hanapin ang Solomon Brown. Ang mga lifeboat mula sa mga base ng RNLI sa Senon Cove, The Lizard at St. Mary's ay ipinadala rin. Pagsikat ng araw noong Disyembre, 20 natagpuan ang Union Star na nakataob sa mga bato sa kanluran ng parola ng Taytadu. Ilang araw matapos, inanod ng alon papunta sa baybay ng Mounts Bay ang mga labi ng Solomon Brown. Hindi na narecoveral ilang bangkay sa 16 na nasawi sa trahedya. Si Trevelyan Richards, coxswain ng Penly Lifeboat, ay ginawaran ng gintong medalya ng RNLI pagkamatay niya habang mga tansong medalya naman ang iginawad sa natitirang mga tripulante.
Nagbunsod ang trahedya ng malaking panawagan at nakalikom ng mahigit 3 milyong libra para muling maitayo ang lifeboat ng Mouse Hole. Iyan ay mahigit 15 milyong dolyar sa kasalukuyan. Nagdesisyon ang gobyerno na buwisan ang donasyon pero agad itong itinigil dahil sa malakas na pagtutol ng publiko sa buong bansa. Isang araw matapos ang sakuna, sapat na dami ng mga taga Mouse Hole ang agad na nagboluntaryo para bumuo ng bagong lifeboat crew.